Isang mapagpalang araw at magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Zarina Espaloma at ngayon ilalahad ko ang aking tutunan sa daily devotion po ni Pastor Russell Ocampo na pinamagatang Hope in the Lord, no, last day of series na In God Times of Waiting. Yung scripture po natin ngayon is Isaiah chapter 40 verses 31, Hope in the Lord. Then yung nakasad sa talata is, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ito yung naghihintay sa Panginoon, umaasa sa Panginoon. Yung yung kwento dito, no. So yung nangyari dito sa Isaiah, yung people of Israel is pinalayas na sa sarili nilang bayan ng mga Babylonians. Yung iba pinatay, minasakar, iba pinatay, iba ginawang dinakip, tas ginawang alipin. Tapos yung iba naman is kinuha, then pinaglingkod sa ibang lahi, no. Then yung mga Israelita, yung mentality nila is I wanna go back home. Gusto nilang bumalik sa sarili nilang bayan. Yan. Kasi nga sobrang hirap doon. Gusto na nilang bumalik, no. So yung teaching ngayong umaga is those who hope in God will renew their strength. Lahat ng mga umaasa sa Panginoon, they will renew their strength. Tama. Yes. Sa Diyos na bumula ang kalakasan, sa Diyos na bumula lahat. Ibigay mo ang pagtitiwala sa Diyos, ang result niyan is renewal your strength, no? Kapag binigay mo kay God yung buong pagtitiwala mo, walang alinlangan, balik niyan sa iyo is strength, kalakasan, no? Renew your strength. Number 2 is soar on wings like eagles. Kapag tayo nagtitiwala sa Diyos, yung soaring is mataas at matayo yung lipad natin. Kumbaga yung mga problema mo is nililiparan mo na. Sabi nga ni Pastor Russell. Yung problema mo, tinitignan mo from the top, from the perspective of God, diba? Ito yung problema mo, tapos nasa taas ka. Parang tinitignan mo lang yung problema mo, no? Yan. Kung ano man yung pinagdadaanan natin sa life, we just have to zoom out, no? Tingnan natin yung sitwasyon natin from God perspective. Let's soar. Lagpasan natin lahat ng problema, lahat ng struggle sa buhay, no? Pagtagumpayan natin lahat. Pagtagumpayan natin lahat ng pagsubok na ating pinagdadaanan, no? Lahat ng mga challenges, lahat ng umahad lang sa plano natin, no? Lahat ng ito is malalampasan natin through God. Kaya tignan mo through God perspective, diba? Let's soar on wings like eagles with the strength of God. Paano mangyayari yun? Sa pamamagitan ng paglapit natin sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Humingi tayo ng kalakasan sa Diyos. Diba? Kapag tayo, diba, ng mga problema, may mga pagsubok sa buhay, hinang-hina na tayo sa lahat ng bagay. Ang ginagawa natin is humingi tayo ng kalakasan kay God, diba? Ako kasi kapag nakakaramdam ako ng kahinaan sa life, like, parang hindi ko na alam yung gagawin, pray lang ako, like, God, bigyan mo ako ng strength, bigyan mo ako ng solusyon para dito sa problema ko, para dito sa ganito, ganyan. Then si God naman answered prayer. Kasi agad-agaran yan, like bugs. Like talaga, like parang mamaya-maya, may isip mo na lang, hala, unexpected, kasi pinag-pray ko lang na ganito yung, nag-pray ko lang ganito kay God, tapos na ilang times ko na siya naranasan, siguro minsan sa araw-araw, ganun. Like talaga answered prayer. Next is endure without being worn out, no? Yung worn out na yung pagod ka na, wala ka nang ibubuga, wala ka nang ilalaban, sunod-sunod yung problema. Pero sabi nito, no, pag nagtiwala ka sa Diyos, para kang tumatakbo na hindi napapagod, para ka naglalakad na hindi nanghihina, diba? Kapag nagtitiwala ka sa Diyos, hindi ka makaramdam ng kahit anong pagod, kahit anong hina. Puro kalakasan yung matatanggap mo, no, galing sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy kasi yung paglalakbay, no? Hindi ka panghinaan ng loob because you have strength of God. Hindi ka mapapagod dito, no? Sa kahit anong problemang pagdaanan mo, kung
Hindi ka mapapagod basta magtiwala ka lang kay God at bibigyan ka na ng strength. Kapag kasi di ba nakatuon tayo sa sarili nating lakas, as in wala talaga, like surrender. Di ba kapag tayo yung nag-aano sa sarili natin, like, ayoko na, I quit na. Pero kapag may kalakasan ka ni God, go, lalaban ka sa kahit anong hamon ng buhay. Pero kapag nakatuon ang iyong mga mata, yung pag-asa mo is nakatuon sa Diyos. Yes. Parang think positive ka lagi. Always positive. With God, nothing is impossible. Si Jesus hindi napapagod, hindi nanghihina, hindi siya nakakaramdam ng kahit anumang kahinaan sa buhay. Diba? Sigad lahat nagmumula. Si Jesus lahat nagmumula ng kalakasan, kahit anuman yan. Kay Jesus lahat nagmumula. Nanghihina ka na ba? Ganun, nanghihina na ba tayo? So, ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa mga napapagod, sa nagpapalakas ng nanghihina. Si God ang nagbibigay ng kalakasan sa kanila. No? So, ito yung teaching. Those who God in will renew their strength, soar on wings like eagles, and endure without being worn out. No? Magtiwala ka na sa Diyos at bibigyan ka niya ng kalakasan. May isasabuhay natin to, no? Number 1 is never fight alone. Huwag tayong lumaban, no, ng pansarili lamang, no. Huwag tayong sumabak sa laban na tayo lang mag-isa. Diba? Nakatuon tayo sa sarili natin lakas, wag sarili ng resources, tayo ay mabibigo lang at mapapagod lang in the end. No? When you fight with the strength of God. Kapag lumaban ka, kailangan may lakas ka ng Diyos, 'di ba? Lagi natin yung mentality na diskarte ng Panginoon to. May ipaglaban ako. Lalabanan ko yung laban na binigay ni God sa akin. Kumbaga binigay sa'yo ni God yung laban. Syempre lalabanan mo kasi binigay ni God yun. Hindi ka matatalo doon kasi may strength ka ni God. Yes. Huwag tayong ma-invento ng sarili natin laban. No? Meron laban ng Diyos na binibigay sa atin at doon tayo magwawagi. Diba? Sa laban mo sa buhay is ikaw lang. Pansariling diskarte mo lang. Pansariling laban mo lang. Invento ka ng laban mo. Mabibigo ka sa uli, matatalo ka sa uli, mapapagod ka lang. Pero kapag binigay ni God yung laban sa'yo, tiyak na magtatagumpay ka di ba? Never fight alone, you always fight on the side of God. Yes. Si Jesus talaga yung nakikipaglaban sa atin, sinasama niya lang tayo sa laban. Si Jesus yung umikilos, kumbaga parang tayo ni God, katuwang, yan, sa ipaglaban. We have to be on side of God. Let's fight on God's battle. Itanghal natin yung pangalan ng Diyos sa ating mga laban. Di ba kapag may pagsubok tayo sa buhay, like problema, siguro, nyari ito example lang, may laban ka sa school, then nanalo ka because of God's strength. Di ba, lagi mong sasabihin, thank you Lord. Glory to God. Di ba ganun? Like parang ang sarap kasi si God yung itinataas mo sa laban mo. Binigay kasi yun ni God. Siyempre, tataas mo si God lang sa pangalan niya at sa mga ating laban. No? Next is God's strength from true source of power. Yung lakas po natin is kuhain natin sa pinagpamulan ng kapangyarihan ng lakas. So, sabi po sa talata, verse 20, do you not know, have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding not can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. No? Si God yung everlasting, no? Si Jesus yung everlasting. Hindi napapagod ang Diyos, hindi nawawala ng Diyos ng lakas, hindi nanghina ang Diyos, no? Lagi siyang malakas. Yung kaunawan ni God ay hindi mo maarok. Kaya minsan yung diskarte ni God hindi mo maintindihan. 'Di ba? Minsan hindi natin maintindihan kung diskarte ba to ni God o pansariling diskarte natin, no? Dapat sunod ka lang din, magpatuloy ka lang sa ating Panginoon. Magpatuloy ka lang magtiwala sa Kanya. Binibigyan niya ng lakas lahat na nagtitiwala sa Kanya.
Kahit yung mga people, napapagod din yung mga nahulog at nadadapa din, no? Pero kung magtitiwala ka sa Diyos, ibibigyan ka ng kalakasan. Diba? Kailangan magpatuloy lang tayo kay God. But those who hope in the Lord will renew their strength. Yes, napakaganda ng talatang. Kahit matanda ka na, kahit may karamdaman ka na, no? Kahit marami kang pagsubok na pinagdadaanan sa life, mas malakas ka pa rin doon sa mga kabataan. Mas malakas ka pa rin sa mga matatalino, sa mga successful sa buhay. Kahit sila, they grow tired and weary. They stumble and fall. But if you put your hope in God, you will soar on wings like eagle. Diba? So, next is lastly, soar on wings like eagles. Lumipad tayo, no, parang agila, na mataas at matayog yung lipad, no. Then, yung mga problema at pagsubok or challenge natin sa buhay, hindi natin ma-execute. Yung mga plano na hindi natin matuloy, like ganyan, hindi natin magawa, hindi natin maisagawa, no. Let's soar on wings, talagang lumipad tayo ng matayog sa pamamagitan ng pagtitiwala natin kay God, kasi si God yan, eh. Kasi kaya ni God lahat yan ng problema natin. Pag-pray lang natin at magtiwala tayo sa Kanya is talagang malulutas. Kaya soar on wings like eagles, diba? Sabi ito, no, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Nasabi na sa talata na ito na para tayong mga may hina, magkaroon tayo ng lakas ng Diyos, diba? Na kahit anong lugbok natin sa buhay, ay matutunan natin lumipad ng mataas at matayog, no? Matutunan natin na lumipad sa kalakasan ni God at lagpasan lahat ng mga challenge natin sa buhay, no? Sabi dito, no, yung tinitignan natin sila sa baba, kumbaga ikaw ay nasa taas, kasi ito yung problema mo, no? Titignan mo lang sa perspective ni God, diba? Pero when you are soar like eagles, mas mataas ka doon sa mga problema mo. Nakikita mo na lang sila sa baba. Why? Because you have strength of God. Nakikita mo yung pagsubok mo sa perspective of Panginoon. Sabi ko nga, diba, nasa taas ka, tapos ito yung problema mo, mas mataas ka pa. Huwag ka magpapaday sa problema. Basta magtiwala ka lang kay Jesus. So, let's soar on wings like eagle by putting on trust in God and by putting our hope in God, no? Magtiwala at umasa tayo sa Diyos dahil siya ang magtataas sa atin sa tagumpay. So, ang lesson learned is magtiwala sa Diyos. Patuloy na magtiwala tayo sa Panginoong Hesukristo at umasa tayo sa tagumpay na ibibigay niya sa atin. Huwag tayong sumuko na, sabi nga, diba, soar on wings like eagle. Then, renew their strength. Never fight alone, diba? So, ayun lang po ang aking tunan ngayon sa daily devotion po ni Pastor Russell. Thank you sa pakikinig at God bless sa atin.